Alam mo ba na sa mismong sandaling pinapanood mo ang video na ito, may mga espiritual na puwersa sa paligid mo na sumusubok na protektahan ka mula sa mga panganib na hindi mo man lang maisip. Ngunit sa parehong oras, may mga ordinaryong bagay sa iyong silid, mga bagay na tinitingnan mo araw-araw at hindi mo pinaghihinalaan, na lumilikha ng isang hindi nakikitang hadlang na pumipigil sa iyong mga anghel na tagapagbantay na makarating sa iyo? Mukhang walang katotohanan, alam ko, ngunit ang ilalabas ko sa video na ito ay binalaan mismo ni Padre Pio ng Pietrelcina, isa sa pinakamakapangyarihang santo sa kasaysayan ng simbahang Katoliko. Isang lalaki na nagdala ng mga stigmata ni Kristo sa kanyang sariling katawan na pisikal na nakikipaglaban sa mga demonyo gabi-gabi at nagkaroon ng kaloob na makita ang espiritual na mundo ng may parehong linaw na nakikita mo ang pisikal na mundo. Manatili ka sa akin hanggang sa huli dahil ang ikalimang bagay na ilalabas ko ay napakagulat na matatagpuan ito sa 70% ng mga silid ng mga Pilipino sa sandaling ito at maaaring hindi lang pinipigilan ang iyong espiritual na proteksyon kundi nakakaapekto rin sa iyong kalusugan, iyong pagtulog at maging sa iyong mga relasyon sa mga paraan na hindi mo kailanman naisip. Bago magpatuloy, kung naghahanap ka ng tunay na espiritual na proteksyon, kung nais mong maunawaan ang hindi nakikitang mundo sa paligid natin, ibigay mo na ang makapangyarihang like ngayon, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell dahil bawat linggo ay nagdadala ako ng malalim na mga paghahayag tungkol sa espiritualidad proteksyon ng Diyos at ang mga lihim na iniwan ng mga santo upang protektahan tayo sa mahihirap na panahong ito na ating kinakaharap. Nagsimula ang kwento noong 1962, 1962, 6 na taon lamang bago namatay si Padre Pio. Nang lumapit kay Padre Pio ang isang madre na nagngangalang Sister Carmela sa kawalan ng pag-asa dahil hindi na siya makatulog ng maayos sa loob ng ilang buwan. Bawat gabi ay gumigising siya na may kakilakilabot na bangungot, pakiramdam ng pagka-suffocate at may impresyon na may masamang bagay sa silid kasama niya. Ngunit nang sinabi niya ito sa ibang mga madre sa kumbento, sinabi nila na ito ay imahinasyon, na pagod lang siya, na kailangan lang niyang manalangin ng higit pa. Tahimik na nakinig si Padre Pio sa lahat, kasama ang mga matatalim na mata na, ayon sa mga saksi, tila nakikita ang kaluluwa ng mga tao, at pagkatapos ay nagtanong siya na nagpalito sa madre. Tinanong niya kung ano ang nakasabit sa dingding ng kanyang silid, at sumagot si Sister Carmela na mayroong isang krusipiho sa itaas ng kama tulad ng iniuutos ng patakaran ng kumbento. Mayroong isang imahe ng mahal na birhen at mayroon ding isang malaking salamin na naroroon na bago pa man siya dumating sa silid na iyon. Ipinikit ni Padre Pio ang kanyang mga mata ng matagal na sandali na para bang nakakita siya ng isang bagay na walang sinuman ang makakakita. At nang iminulat niya ang kanyang mga mata, sinabi niya ng may matatag at seryosong boses, "Alisin mo agad ang salamin, takpan mo ng tela o basagin kung kinakailangan, ngunit hindi ito maaaring manatili sa iyong silid sa gabi." Ang mga salamin ay mga portal. Hindi lamang nila sinasalamin ang pisikal na liwanag, kundi nagbubukas din sila ng mga daanan patungo sa espiritual na mundo. At kapag natutulog ka, ikaw ay nasa iyong pinakamahina na estado. Ang iyong kaluluwa ay bahagyang nakahiwalay sa katawan sa panahon ng malalim na pagtulog at ginagamit ng masasamang espiritu ang mga salamin bilang mga bintana upang magmasid, pumasok at umatake. Natakot si Sister Carmela, ngunit agad siyang sumunod. Nang gabing iyon, tinakpan niya ang salamin ng isang makapal na kumot at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakatulog siya ng buong gabi nang walang anumang bangungot,
nang hindi nagising na nasasakal, nang hindi nararamdaman ang nakapipighating presensya sa silid. Bumalik siya upang magpasalamat kay Padre Pio pagkatapos ng ilang araw, at iyon ay nang ibunyag niya ang isang bagay na mas nakakagulo pa. Sinabi niya na sa loob ng maraming taon ng espiritual na pakikipaglaban-laban sa mga demonyo, natukoy niya ang 5 partikular na bagay na kapag naroroon sa silid ng isang tao ay lumilikha ng tinatawag niyang angelical blockage. Ang mga ito ay mga bagay o kondisyon na kumikilos bilang mga hindi nakikitang pader na pumipigil sa mga anghel na tagapagbantay na makalapit upang protektahan ang taong iyon. Habang natutulog, at ang pinakanakakatakot ay ang karamihan sa 5 bagay na ito ay labis na karaniwan, matatagpuan sa halos lahat ng mga bahay. At ang mga tao ay walang ideya sa espiritual na panganib na kinakatawan nito. Ngayon, gusto kong huminto at magtanong ng direkta sa iyo na nanonood, ilan sa 5 bagay na ito ang sa tingin mo ay mayroon sa iyong silid sa sandaling ito, 1, 2, 3, lahat ng 5? Isipin iyan at sabihin mo sa akin sa mga komento kung ilan ang natuklasan mong mayroon ka, at maaari kang makatiyak na hindi bababa sa 2 o 3 ang naroroon sa iyong silid ngayon habang pinapanood mo ang video na ito. Ang unang bagay na binalaan ni Padre Pio at nabanggit ko na ay ang mga salamin, lalo na ang mga malalaking salamin o mga salamin na nakaposisyon sa paraang makikita mo ang iyong sarili na nakahiga sa kama. At ang espiritual na paliwanag para dito ay higit pa sa inaakala ng karamihan sa mga tao. Sa mistikong tradisyong Katoliko at maging sa iba't ibang espiritual na tradisyon sa buong mundo, ang mga salamin ay palaging itinuturing na mga bagay ng kapangyarihan. Hindi lamang nila sinasalamin ang pisikal na imahe, mayroon silang kakayahan na kumuha at mag-imbak ng espiritual na enerhiya. Ipinaliwanag ni Padre Pio na sa panahon ng pagtulog, lalo na sa pagitan ng 3:00 at 4:00 ng umaga na tinatawag na oras ng mga mangkukulam o oras ng mga demonyo, nakabaligtaran ng 3:00 ng hapon noong namatay si Kristo. Ang hadlang sa pagitan ng pisikal na mundo at espiritual na mundo ay nagiging mas manipis, mas permeable, at ang mga salamin ay kumikilos bilang mga butas sa hadlang na iyon, bilang mga portal na maaaring gamitin ng mga negatibong entidad upang makapasok sa kapaligiran. Sinabi niya na madalas, kapag siya ay nasa malalim na panalangin sa gabi, nakikita niya ng kanyang sariling espiritual na mga mata, ang mga anino na lumalabas mula sa mga salamin, mga depormang figura na nagkakabisa sa pamamagitan ng refleksyon, at ang mga entidad na ito ay umaatake sa mga tao habang natutulog, na nagdudulot ng mga bangungot, sleep paralysis, ang pakiramdam na may nakaupo sa iyong dibdib na sumasakal sa iyo, at maging ang mga problema sa pisikal na kalusugan na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Ngunit mayroon pang mas nakakagulong detalye tungkol sa mga salamin sa silid na ibinunyag lamang ni Padre Pio sa ilang mas malapit na pari at na idinokumento sa mga pribadong liham na lumabas lamang sa publiko mga dekada matapos siyang mamatay. Sinabi niya na ang mga salamin sa silid ay hindi lamang nagpapahintulot sa pagpasok ng mga negatibong entidad, kundi aktibong nagtataboy din sa mga anghel na tagapagbantay, dahil ang mga anghel ay mga nilalang ng purong liwanag, at ang mga salamin ay lumilikha ng kalituhan sa espiritual na liwanag. Isipin mo na parang isang silid na puno ng mga salamin sa isang amusement park kung saan hindi mo maihiwalay ang totoo sa refleksyon. Ang mga anghel ay nalilito sa maraming refleksyon ng espiritual na liwanag at hindi makalapit ng sapat sa tao upang magbigay ng proteksyon. Parang ang salamin ay lumilikha ng isang labirintong liwanag na humaharang sa pag-akses ng anghel.
Kaya ang unang praktikal na aksyon na kailangan mong gawin ngayon ay alisin ang lahat ng mga salamin sa iyong silid o kung hindi posible na alisin dahil ang salamin ay nakakabit sa dingding o bahagi ng isang aparador, kailangan mong takpan ito ng lubusan sa gabi ng isang makapal na tela. Mas mabuti kung isang madilim na tela o kumot. At partikular na inirekomenda ni Padre Pio na bago mo takpan ng salamin ay mag-krus ka dito at magdasal ng panalangin ng proteksyon na humihiling na walang negatibong puwersa ang makakagamit sa bagay na iyon bilang portal. Ang pangalawang bagay na mariing binalaan ni Padre Pio at ikinagulat ng maraming tao kapag natuklasan ay ang mga halaman sa loob ng silid, at alam ko na ito ay salungat sa lahat ng nakikita mo ngayon sa social media. Lahat ay nagpupuno ng kanilang silid ng mga halaman na sinasabing maganda para sa hangin, dekorasyon at nagdudulot ng positibong enerhiya. Ngunit ang espiritual na katotohanan na itinuro ni Padre Pio ay ganap na naiiba at mas malalim. Ipinaliwanag niya na ang mga halaman ay nabubuhay na nilalang na may sariling uri ng vital energy. Sila ay humihinga, lumalaki, tumutugon sa kapaligiran at sa gabi ginagawa ng mga halaman ang kabaligtaran ng photosynthesis, kumukonsumo sila ng oxygen at naglalabas ng carbon dioxide. Ngunit hindi lamang ang pisikal na issue ng hangin ang ikinabahala ni Padre Pio. Ang espiritual na problema ay ang mga halaman, lalo na sa gabi, ay nagiging mga lalagyan, mga sisidlan na maaaring sumipsip at mag-imbak ng espiritual na enerhiya mula sa kapaligiran, parehong positibo at negatibo. Ngunit pangunahing negatibo dahil ang gabi ay ang panahon ng pinakamalaking aktibidad ng mga puwersa ng kadiliman. Sinabi ni Padre Pio na sa kanyang mga espiritual na pananaw, nakikita niya kung paanong ang mga ligaw na espiritu, mga kaluluwa ng mga patay na hindi nakarating sa liwanag, mga espiritu ng mas mababang kalikasan, at maging ang mas maliliit na demonyo ay literal na nagtatago sa loob ng mga halaman gamit ang vital energy ng halaman bilang isang uri ng espiritual na camouflage na nagpapahirap maging sa mga anghel na makilala ang masamang presensya. Mayroong isang tiyak na kaso na idinukumento ng isang lalaki sa San Giovanni Rotondo, ang bayan kung saan nakatira si Padre Pio, na nagdurusa sa kakilakilabot na insomnia at panic attacks sa gabi. Mayroon siyang napakalaking pako sa silid dahil iginiit ng kanyang asawa na ito ay maganda at nililinis ang hangin. At nang sa wakas ay nagkaroon ng audience ang lalaking ito kay Padre Pio at isinalaysay ang kanyang mga problema, agad na sinabi ng santo nang hindi man lang nakikita ang silid, mayroon kang malaking halaman sa iyong silid, alisin mo agad ito at sunugin, huwag mo itong ibigay sa sinuman, huwag ilagay sa ibang kwarto, sunugin ito ng lubusan. Nagulat ang lalaki dahil wala siyang nabanggit tungkol sa mga halaman. Ngunit nang umuwi siya at sinunod ang patnubay, nang gabing yon ay natulog siya ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, at hindi na siya nagkaroon ng mga panic attacks na iyon sa gabi. Ipinaliwanag ni Padre Pio na ang ilang mga halaman, lalo na ang mga may napakakapal na dahon o ang mga halaman na lumalaki sa madilim na kapaligiran, tulad ng mga pako, ay nagiging tunay na mga pugad ng negatibong enerhiya, at ang presensya nila sa silid ay lumilikha ng isang uri ng interference field na humaharang sa liwanag ng anghel. Ang mga anghel na tagapagbantay ay hindi makakapasok ng sapat sa kapaligiran na iyon dahil ang vital energy ng halaman na hinaluan ng mga negatibong enerhiya na sinipsip nito ay lumilikha ng isang hadlang, isang hindi nakikitang kalasag na nagtataboy sa presensya ng anghel. Ang solusyon na inirekomenda ni Padre Pio ay simple, ngunit dapat sundin ng mahigpit. Alisin ang lahat ng mga halaman sa silid ng walang pagbubukod.
Kung gusto mo talaga ng mga halaman at ayaw mong alisin ang mga ito, ilagay ang mga ito sa ibang bahagi ng bahay, sa sala, sa kusina, sa beranda, kahit saan maliban sa silid na iyong tinutulugan. At mayroong isang mahalagang detalye na kakaunti lamang ang nakakaalam. Kung matagal nang may halaman sa silid, bago alisin ang mga ito, dapat mong buksan ang mga bintana, magbuhos ng tubig na may rock salt sa lupa ng halaman upang linisin at pagkatapos ay alisin. Sapagkat ayon kay Padre Pio, ang mga halaman na nanatili sa mga silid sa loob ng mahabang panahon na sumisipsip ng enerhiya sa loob ng mga buwan o taon ay kailangang linisin bago ilagay sa ibang lugar kung hindi dadalhin nila ang naipong negatibong enerhiya sa bagong kapaligiran. Ngayon, sabihin mo sa akin sa mga komento, mayroon ka bang mga halaman sa iyong silid at matapos marinig ito, aalisin mo ba ang mga ito o ipagsasapalaran mo bang panatilihin ang mga ito doon? Gusto kong malaman ang iyong opinyon at ang iyong karanasan at kung nag-alis ka na ng mga halaman sa silid at napansin mo ang anumang pagbabago sa pagtulog o sa enerhiya ng kapaligiran. Ibahagi mo dito sa ibaba upang matulungan ng ibang tao. Ang pangatlong bagay na natukoy ni Padre Pio bilang humahadlang sa proteksyon ng anghel ay magugulat ang maraming tao dahil tila hindi nakakapinsala at positibo pa nga sa unang tingin. Ito ay mga litrato ng mga namatay na tao na nakasabit sa dingding ng silid o inilagay sa nightstand sa tabi ng kama. Alam ko na sa kultura, lalo na sa tradisyonal na mga pamilyang Katoliko, napakakaraniwan na pinapanatili ng mga tao ang mga litrato ng mga magulang lolo't lola at mga mahal sa buhay na yumao na malapit sa kanila bilang isang paraan ng paggalang, bilang isang paraan ng pagpapanatili ng alaala na buhay. Ngunit nagbabala si Padre Pio na mayroong isang napakadelikadong linya sa pagitan ng paggalang sa alaala ng isang tao at paglikha ng isang hindi naaangkop na espiritual na koneksyon na maaring magdala ng malubhang kahihinatnan. Ipinaliwanag niya na ang mga litrato ay hindi lamang mga piraso ng papel na may imahe. Ang mga litrato ay kumukuha ng isang bagay mula sa essence ng tao, isang energetic impression, isang espiritual na marka. At kapag naglagay ka ng litrato ng isang namatay na tao sa lugar kung saan ka natutulog, lumilikha ka ng hindi mo namamalayan ng isang tulay, isang espiritual na koneksyon sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mundo ng mga patay, at ang tulay na ito ay maaaring gamitin hindi lamang ng kaluluwa ng minamahal na tao, kundi pati na rin ng iba pang mga entidad na sinasamantala ang pagbubukas na ito upang tumawid. Ibinahagi ni Padre Pio na sa maraming kaso ng mga taong pinahihirapan ng mga espiritual na presensya sa gabi, ang problema ay hindi naman demonyo o masamang espiritu, kundi ang kaluluwa ng isang yumao na mahal sa buhay na hindi makapagpahinga sa kapayapaan na naipit sa pagitan ng mga mundo. At ginamit ang litrato bilang anchor upang subukang makipag-usap o humingi pa nga ng tulong sa pamamagitan ng nakakagulong mga panaginip, kakaibang sensasyon at mga hindi maipaliwanag na ingay. Ngunit ang pinakanakakabahala ay ang mga pagbubukas na ito na nilikha ng mga litrato ng mga namatay na tao ay maaari ring samantalahin ng mga impostor na espiritu, ng mga demonyo na nagpapanggap bilang iyong mga mahal sa buhay upang makuha ang iyong tiwala at pagkatapos ay simulan ang isang proseso ng unti-unting espiritual na pang-aapi na maaring humantong pa sa possession sa matinding mga kaso. Napakalinaw ni Padre Pio sa pagsasabi na iniiwasan ng mga anghel na tagapagbantay ang mga kapaligiran kung saan mayroong espiritual na kalituhan na ito. Kung saan ang mga linya sa pagitan ng mga buhay at patay ay malabo dahil hindi nila lubusang magampanan ang kanilang tungkulin ng proteksyon,
kapag ang mismong kapaligiran ay kusang o hindi kusang nag-iimbita sa presensya ng mga kaluluwang walang katawan. Ang rekomendasyon ni Padre Pio ay categorical. Walang litrato ng namatay na tao ang dapat manatili sa silid. Ang mga litrato ay dapat panatilihin sa ibang bahagi ng bahay tulad ng sala o isang kwarto na nakatuon sa panalangin at alaala, ngunit hindi kailanman sa espasyo kung saan ka natutulog dahil ang pagtulog ay isang estado ng matinding kahinaan kung saan ang iyong kaluluwa ay bahagyang wala sa katawan at kailangan mo ng maximum na proteksyon at hindi ng mga pagbubukas sa mundo ng mga patay. Pinayuhan niya na kung nais talagang parangalan ng isang tao ang isang yumao na mahal sa buhay, ang pinakamahusay na paraan ay sa pamamagitan ng mga panalangin, lalo na ang Holy Mass na iniaalay para sa kaluluwa ng taong iyon, mga kawanggawa na ginawa sa kanyang pangalan, mga gawa ng pagkakawanggawa, ngunit hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nagpapanatili ng isang aktibong energetic connection tulad ng mga litrato sa kapaligiran ng pahinga. At mayroong isang kahangahangang kaso na nasaksihan ng maraming Capuchin friars na nakatira kay Padre Pio. Isang babae ang lumapit sa kanya na desperado dahil nakikita niya ang figura ng kanyang namatay na ina na nakaupo sa silya ng silid gabi-gabi. Akala niya ito ay isang aliw na ang kanyang ina ay dumating upang protektahan siya, ngunit agad na napansin ni Padre Pio sa pamamagitan ng kanyang mga mystical gift na hindi iyon ang kanyang ina. Ito ay isang demonyo na nagpapanggap na sinasamantala ang litrato ng ina na nasa dingding. At inutusan niya ang babae na alisin ang litrato, magdasal ng isang rosary para sa kaluluwa ng tunay na ina, at ang mga pagpapakita ay tuluyang tumigil ng gabing iyon. Kaya kung meron kang mga litrato ng mga namatay na tao sa iyong silid, gaano mo man kamahal ang taong iyon, gaano mo man sila kasalang para sa ikabubuti ng iyong sariling espiritual na proteksyon at paradoxically, para sa ikabubuti ng kaluluwa ng taong iyon na kailangang sundin ang kanilang landas at hindi manatiling nakakulong dito sa pamamagitan ng mga energetic anchors na ito. Alisin ang mga litratong iyon sa silid ngayon. Ilagay ang mga ito sa isang altar ng panalangin sa ibang kwarto kung gusto mo, ngunit palayain ang iyong silid mula sa mapanganib na espiritual na tulay na ito. Ngayon, gusto kong mag-iwan ka ng like sa video na ito kung sa tingin mo ang mga paghahayag na ito ay kapaki-pakinabang at mahalaga. Dahil kung mas maraming likes ang matatanggap ng video, mas ipapakita ito ng YouTube sa ibang tao na nangangailangan din ng proteksyon na ito. Ang pinakamahusay na paraan ay sa pamamagitan ng mga panalangin, lalo na ang Holy Mass na iniaalay para sa kaluluwa ng taong iyon. Mga kawanggawa na ginawa sa kanyang pangalan, mga gawa ng pagkakawanggawa, ngunit hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nagpapanatili ng isang aktibong energetic connection tulad ng mga litrato sa kapaligiran ng pahinga. At mayroong isang kahangahangang kaso na nasaksihan ng maraming Capuchin friars na nakatira kay Padre Pio. Isang babae ang lumapit sa kanya na desperado dahil nakikita niya ang figura ng kanyang namatay na ina na nakaupo sa silya ng silid gabi-gabi. Akala niya ito ay isang aliw na ang kanyang ina ay dumating upang protektahan siya. Ngunit agad na napansin ni Padre Pio sa pamamagitan ng kanyang mga mystical gift na hindi iyon ang kanyang ina. Ito ay isang demonyo na nagpapanggap na sinasamantala ang litrato ng ina na nasa dingding, at inutusan niya ang babae na alisin ang litrato, magdasal ng isang rosary para sa kaluluwa ng tunay na ina, at ang mga pagpapakita ay tuluyang tumigil ng gabing iyon. Kaya kung mayroon kang mga litrato ng mga namatay na tao sa iyong silid, gaano mo man kamahal ang taong yon, gaano mo man sila kasalang para sa ikabubuti ng iyong sariling espiritual na proteksyon, at paradoxically para sa ikabubuti ng kaluluwa ng taong iyon,
na kailangang sundin ang kanilang landas at hindi manatiling nakakulong dito sa pamamagitan ng mga energetic anchors na ito. Alisin ang mga litratong iyon sa silid ngayon. Ilagay ang mga ito sa isang altar ng panalangin sa ibang kwarto kung gusto mo. Ngunit palayain ang iyong silid mula sa mapanganib na espiritual na tulay na ito. Ngayon, gusto kong mag-iwan ka ng like sa video na ito kung sa tingin mo ang mga paghahayag na ito ay kapaki-pakinabang at mahalaga. Dahil kung mas maraming likes ang matatanggap ng video, mas ipapakita ito ng YouTube sa ibang tao na nangangailangan din ng proteksyon na ito. Maaari mong iligtas ang isang tao mula sa isang kakilakilabot na espiritual na pagpapahirap sa pamamagitan lamang ng pagpindot sa like na buton. Kaya gawin mo iyon ngayon at ipagpatuloy natin ang huling dalawang bagay na siyang pinakanakakagulat sa lahat. Ang pangapat na bagay na natukoy ni Padre Pio bilang humahadlang sa mga anghel na tagapagbantay ay tila napakamoderno na nakakagulat na ang isang santo na nabuhay noong ika-20 siglo ay nagbabala na tungkol dito. Ito ay ang mga nakasaksak o naka-standby na mga elektronikong aparato sa loob ng silid, lalo na ang mga telebisyon, computer, at lalo na ang mga cellphone sa nightstand. Ngayon, maaari mong isipin, ngunit namatay si Padre Pio noong 1968, 1968. Paano siya makakapagsalita tungkol sa mga cellphone at modernong teknolohiya? Ang totoo ay may mga propetikong pananaw. Si Padre Pio, sa hinaharap, nakikita niya ang mga bagay na hindi pa umiiral sa kanyang panahon at nagbabala tungkol sa mga espiritual na panganib na darating. At sa kanyang huling mga taon ng buhay, ay nagsimula siyang gumawa ng mas madalas na mga babala tungkol sa tinatawag niyang mga kahon ng liwanag at mga boses na sasalakay sa mga tahanan at lalo na sa mga silid ng mga tao na nagdadala hindi lamang ng pagkagambala kundi ng tunay na espiritual na pang-aapi. Ipinaliwanag niya na ang mga aparatong ito ay naglalabas hindi lamang ng pisikal na liwanag at electromagnetic radiation na nakakapinsala na sa katawan, kundi naglalabas din sila ng isang uri ng espiritual na dalas isang vibration na napakababa, napakakapal, napakamaterial, at ang vibration na ito ay ganap na hindi tugma sa mataas at banayad na dalas ng mga anghel na mga nilalang ng purong espiritual na liwanag. Inilarawan ni Padre Pio na kapag ang isang silid ay puno ng mga nakasaksak na elektronikong aparato, kahit na naka-standby na kumikislap ang mga maliliit na ilaw, ang kapaligiran ay nababad sa isang uri ng espiritual na ingay, isang static sa etheric plane na nagpapahirap sa mga anghel na magpakita ng sapat doon. Parang sinusubukan mong makinig sa isang malambing at magandang musika, ngunit nasa isang party na may napakalakas na musika. Ang malambing na musika ay hindi maririnig. Ito ay binabalot ng ingay at sa parehong paraan, ang presensya ng anghel ay binabalot at hinaharangan ng espiritual na static na ginagawa ng mga elektroniko. Ngunit mayroon pang mas masama na ibinunyag ni Padre Pio tungkol dito. Sinabi niya na ang masasamang espiritu, ang mga demonyo ng mas mababa at gitnang antas ay naaakit sa mga elektronikong dalas na ito tulad ng mga langaw na naaakit sa liwanag dahil ang mga dalas na ito ay umaayon sa makapal at material na kalikasan ng mga espiritong ito. Kaya kapag natutulog ka na may nakasaksak na cellphone sa tabi, na may telebisyon na naka-standby, na may nakakonektang computer, literal kang naglalagay ng mga espiritual na pain na umaakit ng mga negatibong entidad na lumapit sa iyo habang natutulog, na kung kailan ka pinakamahina. May mga ulat na idinokumento ng mga taong lumapit kay Padre Pio na may mga reklamo
ng palaging paggising na pagod na may hindi maipaliwanag na sakit ng ulo, na may pakiramdam ng bigat sa katawan, na may obsessive negative thoughts. At sa maraming kaso ang solusyon ay alisin lamang ang lahat ng mga elektronikong aparato sa silid o patayin ang mga ito ng lubusan mula sa saksakan sa gabi. Ang isang partikular na kahangahangang kaso ay isang batang seminarista na nag-iisip na umalis sa seminaryo dahil hindi na siya makapanalangin. Nakakaramdam siya ng isang kakilakilabot na espiritual na pagkatuyo at tinanong lang ni Padre Pio kung mayroon siyang dekuryenteng alarm clock sa silid. Kinumpirma ng binata na mayroon at inutusan siya ni Padre Pio na palitan ito ng isang wind-up clock, walang kuryente, at sa loob ng ilang araw, ganap na nabawi ng batang seminarista ang kanyang buhay panalangin at ang kanyang panloob na kapayapaan. Ang paliwanag na ibinigay ni Padre Pio ay ang kuryente ay hindi lamang isang pisikal na phenomenon. Mayroon itong espiritual na katapat. Nakakaapekto ito sa banayad na energy fields na pumapalibot sa katawan ng tao. Lalo na sa panahon ng pagtulog kung kailan ang mga field na ito ay mas lumalawak at sensitibo. At ang patuloy na presensya ng electromagnetic fields ay nakakasagabal sa energetic at espiritual na harmony na ito na lumilikha ng kawalan ng balanse na nagpapakita bilang pagkapagod, irritability, kahirapan sa pagdarasal at lalo na bilang isang hadlang sa pagkilos ng mga anghel na tagapagbantay. Ang praktikal na solusyon na irerekomenda ni Padre Pio sa kasalukuyan ay radikal ngunit labis na epektibo. Gawing technologically neutral sanctuary ang iyong silid. Alisin ang telebisyon sa silid ng lubusan, huwag mag-iwan ng computer o laptop doon, at ang pinakamahalaga at pinakamahirap para sa karamihan ng mga tao, huwag dalhin ang cellphone sa silid o kung kailangan mong dalhin ito para sa kaligtasan o alarm clock, ilagay ito sa airplane mode at pinakamalayo sa kama hanggat maaari. Mas mabuti sa kabilang panig ng silid at palaging patayin ang lahat ng aparato mula sa saksakan bago matulog. Hindi sapat ang standby mode, kailangan itong patayin ng lubusan mula sa saksakan upang maputol ang daloy ng kuryente at ang emanasyon ng mga field. Alam ko na ito ay salungat sa lahat ng modernong kaginhawahan. Alam ko na mahirap lalo na para sa mas bata na henerasyon na lumaki na konektado sa lahat ng oras. Ngunit kung talagang gusto mo ang proteksyon ng anghel, kung talagang gusto mong matulog ng mapayapa at magising na refreshed, ang maliit na sakripisyong ito ng pagdiskonekta sa loob ng 8 oras ay magdudulot ng isang napakalaking pagkakaiba sa iyong espiritual at pisikal na buhay. At ngayon, narating na natin ang ikalima at huling bagay na binalaan ni Padre Pio at talagang nakakagulat dahil matatagpuan ito sa higit sa 70% ng mga tahanan ng Pilipino sa mismong sandaling ito. At kapag inilabas ko ito, mauunawaan mo kung bakit ang iyong mga anghel na tagapagbantay ay maaaring hinaharangan ng hindi mo nalalaman. Ang ikalimang bagay ay ang mga nakatambak na damit at bagay na walang ayos, lalo na sa ilalim ng kama at sa loob ng mga aparador na walang organisasyon. Nagturo si Padre Pio ng isang bagay na sinisimulan ng kumpirmahin ng quantum physics ngayon, na ang pisikal na kaguluhan ay lumilikha ng energetic at espiritual na kaguluhan. Ang material na chaos ay nagpapakita at umaakit ng espiritual na chaos at walang lugar kung saan ito ay mas kritikal kaysa sa silid na iyong tinutulugan dahil doon mo ginugugol ang 1/4 ng iyong buhay sa estado ng matinding kahinaan. Ipinaliwanag niya na ang bawat pisikal na bagay ay hindi lamang matter. Ang bawat bagay ay nagdadala ng energetic memory, nagdadala ng mga impresyon, ng mga emosyon at sitwasyon na pinagdaanan nito. At kapag nagtitipon ka ng mga bagay ng walang pamantayan,
lalo na ang mga lumang damit, mga kahon na puno ng mga bagay na hindi mo na matandaan kung ano ang nasa loob, maalikabok na sapatos, lahat ng ito sa ilalim ng kama o nakasalansan sa aparador. Lumilikha ka ng isang uri ng energetic swamp, isang espiritual na latian kung saan ang stagnant energies ay nag-iipon at nabubulok tulad ng nabubulok na tubig at lumilikha ng mga sakit. Sinabi ni Padre Pio na sa kanyang mga pananaw, nakikita niya ang mga silid na walang ayos na literal na natatakpan ng isang madilim at makapal na ulap, isang uri ng espiritual na usok na nabuo mula sa stagnant energy ng mga nakatambak na bagay at ang ulap na ito ay kumikilos bilang isang pisikal na hadlang. Ang mga anghel na tagapagbantay ay hindi makakapasok dito. Parang ito ay isang hindi nakikita, ngunit hindi malalampasang pader ng espiritual na dumi. Sinabi niya na ang mga anghel ay mga nilalang ng perpektong kaayusan ng banal na harmony ng kagandahan at kalinisan sa langit, at sila ay nagtataboy sa mga kapaligiran ng chaos at kaguluhan, hindi dahil sila ay mapanghusga o mapagmataas, kundi dahil lamang sa kanilang kalikasan ay hindi tugma sa chaos. Parang sinusubukan mong ihalo ang langis at tubig, hindi sila naghahalo. Kaya ang isang anghel ay hindi magagampanan ang kanyang tungkulin na proteksyon sa isang chaotic na kapaligiran dahil ang kanilang sariling espiritual na istruktura ay nangangailangan ng kaayusan upang gumana. At mayroon pang mas nakakagulo na aspeto. Nagbabala si Padre Pio na ang mga espasyo ng kaguluhan at pagtambak, lalo na ang madilim na mga espasyo tulad ng ilalim ng kama o sa likod ng mga punong aparador, ay nagiging perpektong taguan para sa mas mababang espiritu, para sa tinatawag niyang astral larvae na mga parasitic entities na kumakain ng negatibo at stagnant na enerhiya. Ang isa sa mga pinakadramatikong kaso na kinasasangkutan nito ay isang buong pamilya na nagdurusa sa mga hindi maipaliwanag na sakit, patuloy na pag-aaway, malubhang problema sa pananalapi. At nang kumonsulta sila kay Padre Pio, sinabi lang niya, linisin ang bahay, lalo na ang mga silid, itapon ang lahat ng hindi mo ginagamit, ayusin ang lahat ng may pagmamahal at intensyon ng paglilinis at manalangin habang ginagawa ito. Sinunod ng pamilya ang patnubay, gumugol sila ng 3 buong araw sa paglilinis at pag-aayos. Literal na nagtapon sila ng mga kariton ng nakatambak na bagay, at sa mga sumunod na linggo, ang mga sakit ay nagsimulang gumaling ng mahiwaga, ang mga pag-aaway ay nabawasan ng husto, ang mga oportunidad sa trabaho ay lumitaw ng walang dahilan. Ito ay isang kumpletong pagbabago na nagsimula lamang sa pisikal na organisasyon ng kapaligiran na nag-alis ng blockage sa espiritual na enerhiya at nagpahintulot sa mga anghel na kumilos muli ng malaya sa bahay na iyon. Kaya narito ang praktikal na hamon na ibinibigay ko sa iyo ngayon at maaaring magbago ng lubusan sa iyong buhay. Sa katapusan ng linggo na ito, maglaan ng ilang oras upang gumawa ng isang malalim na paglilinis ng iyong silid. Alisin ang ganap na lahat mula sa ilalim ng kama. Ang espasyo na iyon ay kailangang walang laman at malinis. Ayusin ang iyong aparador, magbigay o itapon ng lahat ng damit na hindi mo ginamit sa loob ng higit sa 1 taon, lahat ng bagay na walang tunay na gamit o kahulugan, at habang ginagawa mo iyon, manalangin. Hilingin sa mga anghel na tagapagbantay na tulungan ka sa paglilinis na ito, hindi lamang pisikal kundi espiritual. Magbuhos ng banal na tubig na may rock salt sa sahig pagkatapos maglinis. Buksan ang mga bintana upang mag-refresh ang hangin at mararamdaman mo agad ang pagkakaiba. Ang silid ay magiging mas magaan, mas makakahinga ka ng mas mahusay, at sa espiritual, ang mga pinto ay magiging bukas para sa iyong mga anghel na protektahan ka muli ng lubusan. Ngayon na alam mo na ang 5 bagay na binalaan ni Padre Pio
na humaharang sa iyong mga anghel na tagapagbantay, mga salamin sa silid, mga halaman sa loob ng kapaligiran ng pagtulog, mga litrato ng mga namatay na tao, mga nakasaksak na elektronikong aparato at kaguluhan at pagtambak ng mga bagay, gusto kong gawin mo ang 3 mahalagang bagay. Una, magkomento dito sa ibaba kung ilan sa 5 bagay na ito ang natuklasan mong mayroon sa iyong silid. Maging tapat, walang paghuhusga, dahil makakatulong ito sa ibang tao na mapagtanto na hindi sila nag-iisa sa sitwasyong ito at posible na magbago. Pangalawa, mangako ka ngayon na aalisin mo ang hindi bababa sa isa sa 5 bagay na ito ngayong araw. Huwag mong ipagpabukas. Huwag mong ipagpaliban sa susunod na linggo. Gawin mo ngayon dahil bawat araw na lumilipas na may mga hadlang na ito ay isang araw na wala ang kumpletong proteksyon ng iyong mga anghel. At sa mga panahong ito na ating ginagalawan ang espiritual na proteksyon, ay hindi luho ito ay isang mahalagang pangangailangan. Ang pangatlo, ibigay mo na ang like ngayon kung binuksan ng video na ito ang iyong mga mata sa mga espiritual na katotohanan na hindi mo alam dahil ang like na ito ay hindi lang upang tumulong sa channel. Ito ay isang paraan upang magpasalamat ka para sa proteksyon na ibinigay na sa iyo ng iyong mga anghel kahit na sa lahat ng mga hadlang na ito, at ito ay isang paraan upang payagan na ang mensaheng ito ay makarating sa mas maraming tao na nagdurusa sa espiritual nang hindi nalalaman kung bakit. Kung hindi ka pa subscriber ng channel, mag-subscribe ngayon at i-activate ang lahat ng notifications dahil bawat linggo ay nagpo-post ako ng mga video na may malalim na mga aral mula sa mga santo, espiritual na mga paghahayag, lumang mga proteksyon na gumagana, makapangyarihang mga panalangin na nagbabago ng buhay. At ayaw kong mapalampas mo ang alinman sa mga nilalaman na ito na maaaring gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay ng inaapi o pamumuhay ng protektado. At mayroon pang isang napakahalagang bagay na palaging binibigyang diin ni Padre Pio. Ang pag-alis ng 5 hadlang na ito mula sa iyong silid ay mahalaga ngunit hindi sapat sa sarili nito. Kailangan mo ring punan ang kawalan na naiwan ng banal na presensya.